to Pinoy Explorer dito sa TV5. Ang wakeboarding ay kombinasyon ng water skiing, snowboarding, at A. Surfing, B. Diving. Ang sagot ay A. Surfing. Ito ang pangalawang pinakamataas na bundok sa buong Bicol. Ang Mount Isarog. Dormant volcano ito. Ibig sabihin, hindi na siya aktibo. Huling pumutok to noong 1641, so bale, 371 years nang nakaraan. So, walang aktibo sa loob ng bulkan, pero dito sa baba, meron. Mag-off-road adventure tayo. Yeah! Ang off-roading ay pagmamaneho sa lugar na hindi sementado o aspaltado. Sa madaling salita, rough road. Ang bagay dito, sasakyan na may dambuhalang gulong, heavy-duty na shock absorbers, at yung iba, dala-dalawa ang radiator para di mag-overheat ang makina. First time kong magmamaneho ng off-road, paakyat pa sa Mount Isarog, kaya talagang kakalog-kalog. Pero sabi ng sakay kong off-road driver, wala pa raw ito sa ibang ruta nila. Napakasarap ng experience na yan. Ibang klase siya. So first time ko kasi sumakay ng 4x4. Although syempre may idea naman ako kung paano yun. But iba pag ikaw yung nakasakay doon. Kasi isipin mo yung mga boulders na ganyang kalalaki, tapos yung mga lubog na malalalim na ganyang kalalalim, sabi, dadaanan mo nun daw yun. Syempre nakakatakot. Feeling mo, pag nakasakay ka sa loob ng jeep, parang nakatabingin ganun, mahuhulog ka talaga. Feeling mo talagang mag-turn yung jeep na ganun. Pero hindi, kaya. Pag grabe yung mga dinadaanan mo, nasa first gear ka lang parate. Tapos pag medyo flatland lang siya ng konti, flatland siya na gano'n, pwede ka mag-second gear hanggang third gear. Tapos ang backdrop ko pa, Mount Isarog. Wow, Camarines Sur. Ibang klase ka talaga. My hometown. I love you. Ang salitang volcano ay nakuha natin mula sa salitang Latin na vulcanus, na ibig sabihin ay nasusunog na bundok. Swak na swak ang pangalan na ito dahil naman kapag pumutok ang bulkan, parang nasusunog ang langit at lupa. May tatlong klase o uri ng bulkan. Ang shield volcanoes na mababa at malapad. Cinder cone volcanoes na maliliit at isang beses lang kung sumabog. At ang stratovolcanoes na malalaki at gawa sa iba't ibang uri ng lava. Ang Mayon volcano natin ay isang stratovolcano. Sa Pilipinas, ito ang pinaka-aktibong bulkan o pinakamadalas pumutok. At sikat din ito dahil sa pagiging perfect cone. Pero para sa akin, ang perfect cone ay ito, ice cream cone! Pagkatapos pawisan at ma-stress sa off-road driving, masarap mag-relax sa spa. At dito sa Mount Isarog, natural ang spa. May mainit na bukal sa Panikwason Springs. Kaya mainit ang tubig ay dahil nagmumula ito sa ilalim ng lupa at pinapainit ang geothermal energy. Pwede ka mag-umpisa sa maligamgam na 29 degrees Celsius. Sabay lipat sa 32 degrees. Kung bitin ka pa, merong 35 degrees. At ang pinakamainit, 39 degrees.
Marami ang nagbababad dito dahil naniniwala silang mabisang lunas ang tubig bukal sa arthritis, rheuma, skin disease at iba pa. Dahil ang bukal na ito ay sulfuric o may halong asupre, pinapalitan ang tubig dito araw-araw. Dahil kung hindi, babaho. At kung gusto mo nang magbanlaw, tatawid ka lang ng bakod para lumusog sa sapa na napakalamig na tubig. Ganun ka rin kaya kalinaw ang tubig sa mga beach ng Karamuan? Malalaman ko mamaya. Susunod sa Pinoy Explorer. Titikman natin ang kakaibang pizza at kakaibang dinuguan. Papasukin din natin ang Pili Nuts Factory. Kaya walang alisan, ang daming matutukusan dito lang sa Pinoy Explorer. Nagagamit ang langis ng Pili Nuts sa A. Cosmetics o pampaganda ng kutis, B. Paglikha ng kuryente. Ang sagot, mamaya sa aming pagbabalik.